Okay, time check. It's 5:57. Okay. So, ngayon tayo muna ay mag-enjoy sa mga awiting makalangit. Ating purihin at pasalamatan natin, Panginoon. Okay. Let's enjoy lang po muna. Tayo po ay mag-start at exactly 6 a.m. At ngayon po, tayo po ay makinig muna ng mga awiting makalangit. Lalim ng iyong gawa, hindi masukat ng mata ang hiwaga ng lupa talan. Ikaw ang liwanag sa dilim ng daigdig, sa bawat lihim ikaw nagbibigay buhay. Hindi man makita, puso ko'y nagtitiwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang dakila. Nasa himig ng ibon, awit mo'y aking nadarama. Sa kulay ng langit, iyong plano'y nakikita. Lahat ng hiwagat mo, ikaw lamang ang sagot. Sa iyong salita, ang tunay na layunay mo. Bawat lihim ay ipinapakita sa puso na naghahanap ng kalinaw. Ikaw ang liwanag sa dilim ng daigdig, sa bawat lihim ikaw ang nagbibigay buhay. Hindi man makita, puso ko'y nagtitiwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang dakila. Walang nakabago na di mo ipapahayag ang iyong daan patungo sa paglina. Sa paglalakad namin, ikaw ang magliliwanag. Lihim ng mundo, sa'yo nagigiling ka na. Ikaw ang liwanag sa dilim ng daigdig, sa bawat lihim ikaw ang nagbibigay buhay. Hindi man makita, puso ko'y nagtitiwala. Ikaw ang katotohanan, ikaw ang dakila. Sa likod ng lihim, nariyan ka ba? Puno ng Okay. ikaw ang simula. Ang bawat hiwaga. Okay, God's morning, mga kapatid. It's 6 a.m. At ngayon po ay muli, araw po ng Tuesday. At ngayon ay October 28 na, no? 2025. At sa araw na ito, tayo po ay pag-uusapan natin ang talata mula sa 2 Corinthians 4, verse 18. At ito po ay pamagatan po nating timeless, a transient versus timeless, a call to spiritual focus. No? Paano nga ba tayo mag-focus? No? Ano nga ba ang dapat nating pagpukusan? No? At ano ba ang sitwasyon natin ngayon? Kalalagayan natin sa ating spiritual na pananampalataya. At ngayon, muli, makakasama po muli natin ating aking partner. No? At disclaimer na agad, baka ho daw siya maubo. Okay. So, sige po, ating itry. No? At tingnan po natin ang gagawin natin, Panginoon. At ngayon, sa ating pagpapatuloy,
tayo po ay muli niyang sasamahan para basahin ang talata at tayo po ay pangunahan sa pananalangin. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa 2 Corinthians 4 verse 18. Kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Tayo po ay manalangin. Panginoon naming Ama, O Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa panibagong araw na pag-aaralan namin ng iyong mga salita. Nawa, Panginoon, ang mga salitang ito ay aming maitimo sa aming kaisipan at sa aming puso, Panginoon, na sa ganun ito ay aming magamit at malakaran sa aming mga susunod na gagawin ngayong araw na ito. Panginoon, patabayan niyo po ang bawat isa, bigyan niyo po ng kalakasan ng katawan. Ganun din po, Panginoon, kiniklaim ko na po ang kagalingan, Amen. Panginoon, na ibibigay mo at pagkakaloob sa akin, Panginoon. Ganun din sa lahat ng mga nakakarinig ng iyong mga salita na lumalaban sa kanilang karamdaman, Panginoon. Alam po namin na hindi po namin nakikita ang mga nagpapahirap sa katawan namin, Panginoon. Bagam ito ay iyong nakikita kaysa, mas nakikita mo ito, Panginoon, kaysa sa amin. Alam po namin na ikaw po ang makakapagtanggal lamang ng hindi magandang pakiramdam sa aming mga katawan, Panginoon. At ang lahat po, ito pong aming mapag-aaralang ito, Panginoon, ay ito po ay makakasapat upang kami ay pagalingin. Maraming salamat, Panginoon, at ang lahat ng ito ay aming ipinapanalangin sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. So, purihin natin, Panginoon Diyos. At dito sa ating talakayan ngayon, no, ay sabi nga, basahin ko lang ho dun sa Amplified Version. No? Ang sabi po dito sa Amplified Version. So we look not at the things which are seen, but the things which are unseen. For the things which are visible are temporal. It means just brief and fleeting. But the things which are invisible are everlasting and imperishable. Okay, so dito po sa ating talakayang ito, si Apostol Paul po ang sabi nga ay nagsulat sa mga Christian sa lugar ng Corinth. No? Ito po sulat niya mula po dun sa mga Kristiyano o mga mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo nung panahon yon sa lugar ng Corinth. Ang Corinth po noon ay masasabi po natin is a bustling city. Ibig sabihin, ito rin po siya ay sentro ng kalakalan, pero punong-puno rin ng worldly temptations and issues. No? Dami yung mga worldly temptation. No? That, ito pong Corinth Church, no? Ito pong ay makikita natin na struggling with a lot of things. Sabi nga, katulad ng division, immorality, false teachers, and misunderstanding about suffering and the Christian life. Dito po si Apostol Pablo, nung isinulat niya ito, mula po dito sa 2 Corinthians, is to address this issue. So po niyang i-address yung issue ito. To defend his ministry and to encourage the believers to stay strong in their faith. Actually, dito po sa 2 Corinthians is believed to be the fourth letter Paul wrote to them. No, ito yung ikaapat na sulat sa kanila. May isa pang harsh letter na nauna between 1st and 2nd Corinthians. At dito po sa chapter 4, pinag-usapan ni Paul ang tungkol sa mga paghihirap niya bilang isang apostle. No, he faced many trials, persecutions, and hardships for the sake of spreading the gospel. Ikaw ba, ano ngayon ang mga struggle mo para i-share ang gospel? Ano ba ang pumipigil sa iyo ngayon para maibahagi mo yung salita ng Panginoon Diyos? Para i-invite mo yung kapitbahay mo, yung kapatid mo, o mga bagay para may invite mo siya na mag-Bible study, magbasa ng Biblia,
o may sama mo sa church. No? Ano ba yung mga bagay na nagdadala sa'yo? Or struggle mo ngayon. No? Pero si Apostol Pablo, no, despite of all that, hindi siya nawala ng pag-asa. Why? Sabi nga, kasi nakapokus siya sa unseen, sa eternal glory na nag-iintay sa kanya sa heaven. Kahapon, pinag-aralan po namin yung Revelations chapter 4. No? At dito, nakita at napag-aralan po namin kung gaano ka ganda ang langit. But, sabi nga doon, it's only a glimpse. Parang napadaan o hindi mo talaga actually nakita. Pero sa pinag-usapan po namin ay napakaganda ho ng langit at kamangha-mangha. Dito po sa atin ngayon ay nagpapatungkol din sa atin. Ano nga ba ang ating ministeryo? O ano ba ang relasyon natin sa Diyos? Ano ba ay pinapakita nito sa atin? Sabi nga po, it's a reminder na sa atin ngayon at sa mga taga-Corinthians by the time, o mga Christians sa Corinthians by the time, that this world is temporary. Panandalian lamang po. No? Our problems are, sabi nga, our success, our fashions, all of it will eventually fade away. Mawawala po lahat dyan. Sabi nga, but God's kingdom, ating kaharian ng ating Panginoon Diyos, His promises, and our relationship with Him will last forever. Sabi nga, yan po yung eternal. Itong verse na ito, mula po dito sa ating pinag-aaralan niyan sa 2 Corinthians 4:18, ay masasabi natin grabe, di ba? It's all about perspective. Sabi nga dito, huwag daw tayong masyadong tumingin or mag-focus sa mga bagay na nakikita natin. Why? Kasi yung mga bagay na ito, na visible, yung mga nahahawakan, nakikita ng mata, sabi nga ulitin natin, it's temporal lang. Ibig sabihin, panandalian, flaring, no? Lumilipas. Parang flower na ang ganda-ganda ngayon, pero bukas, lanta na. Parang cellphone na bago ngayon, next year, luma na. Pero sabi din dito, dapat ang focus natin ay doon sa mga bagay na hindi nakikita o unseen. Hindi nakikita ng physical eyes natin. Ito yung mga bagay na everlasting and imperishable. Walang hanggan at hindi nasisira. Ito yung mga spiritual things. Yung relationships natin with God. No? Yung faith natin. Yung hope natin sa ating Panginoong Hesus, yung love natin sa kapwa. Yung mga bagay na tunay na mahalaga, sabi nga po, ang siyang magtatagal forever. Sana nakakalungkot sa isang lamay, kung sabihin natin sa buhay ng isang tao, nakalulungkot, doon ka lamang iiyakan, doon ka lang bibigyan ng panahon, kung siya ay nakahiga na sa kabaong. Pero nung nabubuhay pa, hindi mo binibigyan ng malasakit. So, ang challenge dito is to shift our focus. Hindi naman totally ignore yung mga nakikita, pero huwag magpa-control. Huwag hayaan na yun lang ang mga mag-dictate ng happiness and purpose natin. Kasi kung doon lang tayo nakabase, we'll always be chasing after something na mawawala din. Parang, ay, ganito pala ito, mawawala din pala. Kaya parang, nakamit ko na yung isang bagay niyo. Ganito lang pala ito. Hindi rin pala ito talaga magbibigay sa akin ng kasiyahan. Instead, mga kapatid, dapat mas bigyan natin ng time and energy yung spiritual growth natin. Yung pagsik natin kay God. Kasi yung mga, sabi nga, magbibigay sa atin ng tunay na fulfillment. Yan po yung sinasabi ng talatang ito sa atin ngayon. O message ng talatang ito sa atin. Anong dapat natin gawin? What is na pwede natin gawin? Change your perspective. Baguhin ang pananaw natin. Don't be so caught up sa mga bagay na
material and temporary. No, sabi nga sa atin, di ba, ng Matthew 6:19 verse 21, sabi sa atin ng ating Panginoon Kristo. Huwag kayong mag-impok ng kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang. At may nakapasok na magnanakaw, 20, sa halip mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang at walang makakapasok na magnanakaw, 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Amen. Wala na palang politician doon. Wala nang contractor, no, sa langit. At wala na rin flood control. Wala na rin insertion. Wala nang DPWH. No? Dito, sinasabi po ng ating Panginoong Hesus na huwag tayong masyadong mag-focus sa pag-iipon ng kayamanan dito sa lupa. Kasi nga, no, yung mga bagay dito ay masisira, sabi nga, nananakaw. Instead, dapat daw po mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit. Yung mga bagay na spiritual, yung relationship natin sa ating Panginoon Diyos. Kasi kung saan daw ang kayamanan natin, doon din ang puso natin. Doon natin makikita yan. Sabi nga sa kung puro pera at material things ang iniisip natin, doon din mapupunta ang puso natin. No? And miss out on the more important things. Minsan nakala natin, okay pa tayo, pero hindi na pala. No? Kaya napag-aralan natin doon sa Revelation, di ba? Yung mga Laodicean. No? Akala nila, porket mayaman na sila, nasa kanila na lahat, maunlad yung church nila, pero nawala na sila doon sa passion nila. Even kahit yung Ephesus, di ba? Yan po. Remember na may mas malaking picture o plano ang Diyos sa lahat ng ating pinagdaraanan. No? Again, focus also in eternal. No? Sabi nga dito, let's focus on the eternal. I-focus natin ang attention sa mga bagay na spiritual and eternal. Sabi rin sa atin ng Colossians 3, verse 1 and 2. Colossus 3, 1 and 2. Binuhay kayong muli kasama ni Kristo, kaya't pagtuunan ninyo ng isip ay ang mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo, na nakaupo sa kanan ng Diyos. 2. Ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Amen. Okay. Dahil binuhay na tayong muli, no, kasama ng ating Panginoon Kristo, dapat daw po ituon natin ang puso natin sa mga bagay na nasa itaas, no? Na kung saan si Kristo ay nakaupo sa kanan ng Diyos, ibig sabihin dapat ang isipin at pagtuunan natin ng pansin ay yung mga bagay na spiritual, yung sabi nga mga may kinalaman sa Diyos at sa kanyang kaharian. Hindi yung mga bagay na lang dito sa lupa. Sabi nga, invest your relationships with God, no? And value, no? Let's value the unseen. Bigyan po natin ng value yung mga bagay na hindi natin nakikita. Mas pahalagahan ang mga bagay na hindi nakikita ng mata. No? Dito sa ating talata, ating binasa kaninang talata sa 2 Corinthians 4:18, hindi, sabi nga po dito, hindi daw natin dapat ituon ang pansin sa mga bagay na nakikita kasi temporary lang ang mga ito. Mas importante na ituon natin ang pansin sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil eternal o walang hanggan ang mga ito. Ibig sabihin, hindi nasisira, hindi nananakaw. No? Kaya di ba pagka nag-aaral tayo ng Biblia, no? Nagbabasa tayo ng Biblia, no? Hindi nananakaw. No? Ang daming karunungan ay binibigay nito. No? Ang daming direksyon ang itinutuwid nito. Ibig sabihin, mas pahalagahan po natin ang mga bagay na spiritual kaysa sa material. Sabi nga, faith, hope, and love. These are what truly matter. Pananampalataya, pag-asa, at pagmamahal. Don't be controlled by the temporal. Huwag nating hayaan, no, na maging alipin tayo sa mga bagay na panandalian lamang. Don't let them define your worth.
O sabi nga, don't let them define you or your worth. Kaya makikita natin, no? Parang minsan, di ba sabi nga, nabigyan ng ganitong bagay, ay, hanggang doon lang pala itong taong ito. Hindi natin minsan alam na pagsubok lamang pala yung mga bagay na ito. Kaya nga doon natin nakikita no? In life, no? Kung gusto nating i-test yung isang tao, no? Sabi nga, makikita mo na pagdating na, di ba, meron tayong mga kakilala, kaibigan, na pag hindi na tayo papakinabangan, hindi na tayo ni kumusta man lang, hindi na. Di ba? And then that is how the word of these people, even you, minsan, ay makikilala ka, no? Through that. And ito yung laging paalala sa atin ng Panginoon. Na ito yung ating bigyan ng focus. Makikita natin kung talagang ang tao ay sa Panginoon lamang. Kapag ang mga bagay, mga material na bagay ay nawala, makikita natin. No? Diyan nagkakaroon minsan ng division. No? Sample natin sa pamilya, di ba? Halimbawa, sobrang yaman ng tatay. No? Nagmamahalan yung mga anak kasi lahat na ibibigay sa kanila no? Pero, nung namatay na yung tatay, namatay na yung magulang, dahil sa daming kayamanan, nag-away-away yung magkakapatid, no? O nag-away-away yung pamilya. Why? Kasi nga, doon po nadidefine yung truly worth ng isang tao. Kaya nga po ang isang bagay, laging pinaalala sa atin ng Biblia, no? Seek God first. Hanapin po muna natin ang Diyos and His kingdom, and everything else will fall into place. No? Diba? Sabi nga doon sa Matthew 6:33, sige, basahin natin. 6:33. Ngunit higit sa lahat ay pagsikapan ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban. At ibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong mga pangangailangan. Amen. So sabi niya doon, sikapin muna nating hanapin ng Diyos at ibibigay niya lahat. Kasi minsan iniisip natin, Lord, gagawin ko to Yung request ko, Lord Lord, ginawa ko na. Lord, bakit yung request ko wala pa rin? Minsan nagkakaroon tayo ng misconception and understanding sa blessing at relationship natin sa Panginoong Diyos. Minsan hindi natin siya mauunawaan kasi nga nakatuon tayo sa sarili nating kapakanan. At ayaw nating isuko ang ating sarili sa Kanya. In short, mga kapatid, let's live with an eternal perspective. Let's fix our eyes on Jesus, that author and the finishers of our faith. Sabi nga sa atin ng Hebrews 12 verse 2, 12 verse 2. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya. Hindi niya ikinakahiya ang mamatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Amen. Imagine natin, Diyos siya sa makasalanang mundo, kasama tayo doon 2,000 years ago. Ang pagkapako sa krus ay isang higit pa sa pagkakakulong, higit pa sa mga sabihin nating parusa na para igawad sa isang tao, no? Sabihin natin kung lethal injection o kung ano man yung parusa. Pero wala siyang kasalanan. Why? Kasi gusto niyang tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ganun ang ginawa ng Panginoon Diyos. At ngayon siya ay nasa trono, no? Katulad nga po ng pinag-aralan namin sa Revelation 4, the throne, no? The throne of grace, no? Yung pinag-aralan namin kagabi, no? Ang eschatology ng throne of grace, no? Ay nagpapakita po
ng kabanalan ng ating Panginoon Diyos, ang kanyang kalwalhatian na nagigising sa atin na ang ating kalalagyan ay mayroong magandang plano. No? Sabi nga, we will be seated on His katabi niya doon sa tronong yun. Kung tayo ay mananatili, kung tayo ay magtsatsaga at mananampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, sa ating pagtatapos, no, ay ginawa ko ulit ng spoken poetry ang bahaging ito. At pinamagatan nating transient versus timeless. No? At sa ating final na, sabi nga ay pagtatapos, tapusin po natin sa isang spoken poetry. Sabi nga po dito, no, ang mundo'y parang laruan ng mga mata. Mga ilawang kumikutitap, mga kayamanang kumikinang, mga pangarap na gumuguho sa hangin. Pero sabi niya, huwag kang mabighani sa nakikita. Sapagkat ang lahat ng ito'y alabok, buhangin sa kamay, sandaling hulagway ng ginhawa. Ngunit, ako'y naniniwala sa hindi kayang hawakan, sa tibok ng pananampalatayang sumisigaw sa dilim, sa tinig ng pag-asa sa gitna ng luha, sa pag-ibig ng Diyos na walang hanggan. Ang nakikita'y pansamantala. Sabi ng salita, kaya't itinuturo niya ang langit sa aking mga mata. Doon ang kanyang biyaya'y araw-araw na umiiral. Ang kanyang pangako'y bato sa gitna ng pagbabago. Bakit ako mabibigo kung ang pera'y nawawala? Bakit ako mabubuhay sa takot kung ang katawan ay humihina? Ang tunay na buhay ay hindi sa lupa nakakulong. Ang hindi nakikita ang siyang walang kamatayan. Kaya itaas sa mga mata, sa mga ulap na hirap. Sa halip na sa mga sugat ng kamay, hanapin ang liwanag na hindi sumisikat sa silangan, kundi nananatili sa puso ng mga nananalig. Ang temporal ay bulaklak, sabi ng turo. Pero ang walang hanggang Diyos ay nagpakumbaba. Nag-alay ng kanyang sarili para sa isang karyang hindi maglalaho. Kaya ngayon, piliin kong tumingin ng lampas. Sa mga luhay may ligaya, sa mga pagkataloy may tagumpay, sa libingan may muling pagbangon. Sapagkat ang nakikita ay anino lang ng liwanag. At ang liwanag na yon ay siyang maghahari ngayon, bukas, hanggang sa kawalan ng hanggan. Transient versus timeless. Sa huli, ang tanong, kanino nakatali ang iyong mga mata? Sa buhangin ba o sa bato? Purihin natin Panginoon Diyos, mga kapatid. Ngayon naman, tayo po ay dadako sa ating Wednesday reflection. God's morning, mga kapatid. Muli po ay magbibigay po ako ng reflection sa ating napag-aralan ngayong umagang ito. Dito po sa 2 Corinthians 4:18 ay nagtuturo sa atin na ituon ang ating paningin hindi lamang sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sa personal, madalas tayong nahuhulog sa bitag ng pag-aalala tungkol sa mga bagay na material na panandalian. Ang talatang ito ay nagsisilbing paalala na ang tunay na halaga ay nasa mga bagay na espiritual at pangmatagalan. Sa mga panahon ng pagsubok, madali tayong panghinaan ng loob. Ngunit sa pamamagitan ng pagtingin sa mga bagay na hindi nakikita, tulad ng ating pananampalataya at pag-asa sa Diyos, nakakahanap tayo ng lakas upang magpatuloy. Ang pag-alam na ang ating mga paghihirap ay pansamantala lamang at may
may naghihintay na walang hanggang kalwalhatian, sa atin ay nagbibigay sa atin ng pag-asa. Kaya piliin nating ituon ang ating puso at isipan sa mga bagay na hindi nakikita sa pamamagitan ng pananalangin, pagbabasa ng Biblia at pakikipag-ugnayan sa ating mga kapatid sa pananampalataya. Sisikapin nating palakasin ang ating espiritual na buhay. Sa ganitong paraan, magiging handa tayo sa anumang hamong dumating sa ating buhay na makakaranas ng tunay na kagalakan at kapayapaan. So, yun lamang po. Maraming salamat po and God bless sa inyong lahat. Amen. Praise God. Salamat sa ating kapatid. No? Ngayon naman tayo ay dadako sa ating mga partners online. No? Nakita natin dito sa aking comment section. Pinangunahan tayo ng Kuya Chris, no? Artiliaga. So, pagaling Kuya. Palakas tayo. No? At patiin na natin ang mga kapatid natin dyan sa Bulaking, Chaong, no? Yan, sa pangunan ni Kuya Chris Artiliaga, no? Okay, at yan, pagbati, ano, palakas. At yan, kasama rin natin sa Villa Escudero naman, si Naywini Patual, no? At patiin na natin ang Silang Artiliaga family at Patual, no? Family, Bunalus, no? Ito po ay yan. Kasama rin natin from Santa Rosa, Laguna, ang aking kapatid, si Caroline Mercado. Yan, God's morning. Yan. At kasama rin po natin siyempre ang may bahay ni Kuya Chris. Yan, si Ate Marta Artiliaga. Yan, praise God. No? At sinundan po yan ng aking magandang nanay, Corazon Getgano Mercado. Good morning po. At sinundan din mula po sa Osamis, no, ni Dr. Julia C. No? Regards po dyan sa buong family, kila Sir Dodong, Johan, Kerwin, at Johnson. Yan. At sinundan din po tayo ni Nay Edna ng Liliw, Laguna, no? At batiin na natin ang buong Arosena family. Yan. At mula naman po sa Cotabato City, no? Kasama po natin si Ate Judith Brigule. Yan, kasama po natin at batiin natin ang buong family dyan, no? Ang Getgano, Chua, Brigule family. Yan, sila Kuya Tata at ang lahat, no? Sila Jude, no? Sila Tala na nandyan. Okay? Yan. From Seattle, Washington naman tayo sa USA. Kasama po natin ang Dow family. Pangunguna ni Nurse Abby. So, regard sa lahat, kapatid. No? Yan. Okay. Okay. Sabi ni Abby Han, get well soon daw sa'yo. Yan. Okay, salamat sa Nurse Abby. Yan, God's morning din. Ngayon sa ating pamilya mula sa Nunoso family, sa pangunan ni Ate Nela. Yan, God's morning. Okay. Dyan. Yan, pagbati rin natin kay Kuya Ramil at kay Babes Rian, kay Ate Babes, no? Yan. Yan. At dito naman tayo sa San Pablo City, batiin natin ang Azucena Tanyo family. Kasama natin si Ate Carmeline, siyempre si Brother Arthur, at ang kanilang mga kiddos, si Pau and si Jolene, at siyempre si Tyrone. No? God's morning. No? Yan, pagbati rin natin sa kay Ate Gori, no? Diyan sa Bulaking, Chaong, no? At batiin na rin natin ang buong Bunalus family, kasama na rin si Joseph, si Brother Joseph, no? Yan. At yan, syempre kasama rin natin si Pastora Fe, no? Artiliaga, no? At batiin natin ang buong Andal Artiliaga family. God's morning po, Pastora. Yan. At palakas po kayo, no? At patuloy na ingatan ng ating Panginoon Diyos. Yan, pag-iingat. Yan, sabi nga, pag-iingat sa mga pamangkin Qatar.
Dubai, Israel, at sa iba-ibang dagat. Sabi po ni Nanay Gloria. Yan. Okay. Okay. Yan po. At ano pa ba? Sino pa bang nandito? Yan. Ay, ang Biray at Perez family. Yan, sa pamumunan ni Sister Grace, no? Musta ng baby Dion, no? Yan. So, ingat-ingat lagi dyan, mga kapatid. At yan, batiin na natin yan. Sila Brother Mike, no? Si Carl, siyempre si Miko, si Ellie at si Dion at ang aking inaanak si Butchay at siyempre si Dayan. Binabati natin ang lahat dyan. Isang mapagpalang umaga. Yan. Okay. Yan. At syempre kasama rin natin ang aking poging pinsan, no? Si Neil Mercado dyan sa Pagsanghan, Laguna. Yan. Napaka-pogi po niyan. Magpapakapi na yan. Joke. So, uli ng Diyos, isang kagalakan kung makita ka dito, Neil. At buong family, batiin natin ang buong family, si Corinne, si Luna, siyempre ang aking uncle, no? Uncle Weng, and Tita Leia, at buong family, ganun din sa mother and father ni Corinne at sa buong pamilya dyan sa Pagsanghan, sa kagalakan, no? At syempre, ang aking best friend, kasama rin natin si Mike Biray III. Bro, isang mapagpalang umaga. Yan, lagi rin natin kasama yan. Yan, at mula dyan sa Bae, Laguna, no ho? Yan. At yan naman, kasama rin po natin from Pampanga, si Ate Cindy Mercado. Yan, sharer natin yan. Yan. Sino pa? Okay, so sabi ni Pastora Fe sa'yo, get well soon, Sis Wenny. So, salamat po, no? Salamat ng marami at sa lahat po ng may karamdaman na nabanggit dito, no? Ay maraming salamat, no? Lalo na po sa pagbati, no? At mga prayer, no? Sa bawat isa, no? Tayo po ay patuloy na bigyan ng lakas, gabay, at pagpapala ng Panginoon na siyang hindi naman nagkukulang sa atin at laging siya ay, sabi nga ay nakapatnubay anuman ang ating ginagawa, iniisip, at saan man tayo naroon. Kaya mga kapatid, dito po tayo magtatapos at tapusin po natin sa ating pananalangin. O Ama naming Diyos na makapangyarihan, Banal na Espiritu at aming Panginoong tagapagligtas. Muli, salamat sa mga paalala na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat, Panginoon, na binibigyan mo kami ng direksyon upang kung saan namin dapat ituon ang aming isipan, ang aming puso, Panginoon. Huwag mo kaming hayaan, Panginoon, na mapahamak, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, ang patuloy na pagsuko namin ayon sa iyong kalooban. Dinadalangin namin ang bawat isa, lalo na ang lahat na nandito, Panginoon, at makikinig pa ng iyong salita. Pagpapala po ang aming dalangin, O Lord, sa bawat isa. Pagpapala ng kaunawaan, pagpapala, Panginoon, ng pagbibigay sa amin, Panginoon, ng conviction sa lahat ng aming dapat gawin, lakaran patungo sa iyo. Dahil naniniwala po kami, Panginoon, na hindi mo kami ilalagay sa isang lugar na kami ay mapapahamak o magkukulang. Dahil ikaw yung Diyos na kailanman ay hindi kailanman magkukulang sa buhay namin. Ikaw po ang aming pinupuri at pinasalamatan sa lahat ng ito. Patuloy namin idinadalangin na sa iyong kapangyarihan, sa iyong gabay at sa iyong patnubay, patuloy ka maghahari sa aming buhay. Dalangin po namin sa lahat ng may karamdaman ay patuloy ang paghilo mo, Lord, sa aming buhay. Salamat, Panginoon. Idinadalangin din namin, Lord, na sa kagalingan ito, Panginoon, naniniwala po kami na ito'y pinagkaloob mo na sa bawat isa. Especially, Lord, sa aking asawa, sa aking anak na si Kyle, ganun din kay Dion, O Lord, at kay Kuya Chris, at sa lahat ng may karamdaman. At dalangin po namin, Panginoon, na sa iyong patnubay at gabay, kami ay sa iyo kukuha ng lakas at patnubay. At sa lahat ng ito, Panginoon, sa aming paglalakbay, patungo sa aming hanap buhay, patungo sa aming pag-uwi, o saan man kami tutungo, Panginoon, salamat dahil ikaw ang nag-iingat sa lahat ng aming landasin na aming patutunguhan. Maraming salamat sa lahat ng ito at sa iyong patuloy na pagpuprovide sa lahat ng pangangailangan namin. Lord, ito po sa inyo namin pinagkakatiwala. Turuan mo po kami, Panginoon, na manampalataya. Again, O God, we thank you and we praise you, O Lord, sa lahat ng ito. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. And everybody says, Amen and Amen.
Okay, purihin ang ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ang mundo'y puno ng takot at sigal. Ang mo'y gabay, sa dilim ay liwanag. Okay, mabul si Kuya Victor Dalangin. Pagpalang umaga po, Kuya Victor, Nanay TC. God bless po sa inyo. Nakita ko dito sa comment section. Sino pa? Meron akong mamiss. May paliwanag, puso ko'y luluhod kahit sagaya. Sa iyong piling, lahat ay nahimik. Pag-ibig mo ang tunay na nagbibigay, ligaya at kapayapaan. Hindi sa mundo, hindi sa kayamanan, ang kapayapaan ko'y nasa iyong presensya lamang. O Diyos na buhay, hawak mo ang lahat. Puso ko'y payapa sa iyong mga yapan. Kapayapaan, di maipaliwanag. Sa puso ko'y lumuhod kay banal. Sa iyong lahat ay tahimik. Pag-ibig mo ang tunay na nagbibigay, ligayang kapayapaan. Ang buhay ko'y matatagpuan, kapayapaan, di maipaliwanag. Ikaw ang aking Diyos, magpakailanman. Signing up. God's morning, everyone.